Hello everyone! So, ang trending ngayon guys, trending ngayon si Mikay Ortiz. Kasi, nagtrending siya doon sa post niya na nanghingi siya ng pa-Gcash dahil nasalanta sila ng bagyo. Nasira yung mga gamit niya, yung mga kotse niya, yung mga motor, yung business niya daw na laundry shop. So, ngayon, nabas siya kasi ang dami-dami nga naman daw mga nasalanta na sobrang na-wash out talaga yung bahay, nawalan ng mga damit, mga pagkain, as in bahay walang matuluyan, pero hindi nagmamakaawa sa social media. Tapos, si Mikay Ortiz po kasi is sikat na po siya na vlogger kasi marami na siyang mga followers. Which is yung siguro yung talaga naman na paglapit niya sa kanyang mga followers na nagpost siya ng Gcash niya, nanghingi siya ng tulong. Which is, syempre nahihirapan siya dun sa mga gamit na nawala sa kanya, 'di ba? Pero na-misinterpret lang po 'yan ng mga tao kasi instead daw sana na humingi siya ng tulong, hindi yung para lang sa kanya. Kumbaga, dapat daw is ang paghingi niya is para sa lahat ng mga nasalanta sa bagyo sa Cebu, 'di ba? Pero nabash siya kasi nga kung tutuusin daw, marami na siyang pondo sa bangko kasi marami naman na siyang mga videos na mga trending, talagang million views. At saka guys, pinupost pa nga niya dati yung mga earnings niya na ang laki-laki ng mga earnings niya. Yung mga nakaraan, di ba? Kahit bayi-bayi niyo po yung kanyang mga post dati, pinupost niya po yung mga earnings niya, talagang ang laki ng kita niya. Kumikita siya ng mga million. Lalo na kapag trending yung kanyang mga videos. Kaya marami ngayon ang mga nagbabash sa kanya kasi nga dahil nga kung tutuusin daw, mga gamit lang naman ang nawala sa kanila at saka hindi naman nawash out yung bahay nila. So ngayon guys, dito kasi sa social media, as content creator, kung ikaw ay talagang sensitive ka, hindi ka marunong, hindi malawak ang iyong pag-iisip tungkol sa mga bashers, talagang masasaktan ka. Kaya kasi sobrang nasaktan si Mikay dun sa mga bashers kasi nga siyempre sobrang mga masasakit na mga salita ang mga comment ng mga tao. So bumuelta din siya doon, 'di ba? Nag-post din siya ng mga sobrang masasakit din na salita na sana daw ganito ganyan. Kaya nga guys, dito sa social media, kung ikaw vlogger, kung ikaw nagsisimula ka pa lang ngayon as pagiging content creator, talagang kailangan tanggapin mo na sa sarili mo na talagang mayroong mga taong manghuhusga sa iyo. Ngayon, kung madali kang masaktan, kung madali kang magtampo, ay talo ka talaga. Kasi marami na pong mga vloggers na talagang huminto sa pagbablog kasi nga nabash ng todo. Tulad nga nitong trending lang, 'di ba, na si Manuel Atienza, yung anak ni Kuya Kim, nabash din siya ng todo kaya nasaktan siya, na-depress siya at ayun nga ang ginawa niya, 'di ba? Tinapos niya yung buhay niya, 'di ba? So ngayon, pati din kahit nga si Dr. Ong din ay talaga namang nasaktan din siya sa mga bashers. Kaya na-stress siya at nagkaroon siya ng matinding sakit, diba po? So ngayon, kung ikaw nag-start ka pa lang, isipin mong mabuti kung ipagpatuloy mo pa ba yung pagbablog. Kasi ang pagbablog talaga guys, lalo na kapag nakilala ka na ng mga tao sa buong mundo, sa social media, marami talagang kaakibat yan ng mga mapanghusgang tao. Lalong-lalo na hindi ka naman nila kilala at saka kung ano lang yung nakikita ng mga tao, doon ka lang nila ibabash, doon ka nila huhusgahan. So kung hindi malawak ang pag-iisip mo, masaktan ka, so doon talaga madidepress ka, 'di ba? So kailangan wag mo na lang intindihin yung mga bashers. So wag ka nang magbasa ng mga comment kasi halo-halo talaga yung mga magko-comment sa iyo, may maganda, mayroong hindi maganda. So talaga naman na kailangan tanggapin mo yan kasi pinasok mo ang mundo ng social media. Sobrang daming stress sa social media guys.
as content creator. Kasi hahalongkatin pa nila yung mga mali mo kapag ka makilala ka na. Kaya dapat marunong kang tumanggap sa katotohanan. So, yun lang guys. Thank you for watching.